Question from Ma'am Julia Oliva. Gaano daw kataas ang creatinine ko bago ako nag-dialysis? Si Ma'am ay CKD stage 4. Nung unang-una po ako nagpa-check up, ang creatinine ko po nun ay 900 plus. Sa general doctor lang po ako nagpa-check up nun. Nung mga time na yon, hindi ko alam kung ano yung CKD, hindi ko alam ano yung dialysis, ano yung creatinine, ano yung BUN or blood urea nitrogen. Hindi ko alam yung mga yan. So, nung nakita ni Doc yung resulta ng laboratory ko, i-refer kagad ako ni Doc sa nephrologist. Hindi ko rin alam kung ano yung nephrologist. So, kami, after namin kay Doc, pumunta kami sa ibang ospital kung saan may nephrologist. Naghanap kagad kami doon. Agad-agad, kasi sabi ni Doc, ASAP. Yung hospital na yun, may 6th floor. Meron naman siya parang directory doon sa baba. So, pinicturean namin yung yung listahan ng nephrology. Kada floor, chine-check namin kung may available na. Tapos, kada floor, first floor, second floor, third floor, puro wala. Yung mga time na yun, sobrang nangihina na ako, hinihingal ako, hinahapo ako. Nung nandun na kami sa 5th floor, sumuko na ako. Sabi ko sa partner ko, balikan mo na lang ako pag may nakita ka sa 6th floor na available ngayon. Kasi hindi ko na talaga kaya yung lakad ko. Ganun na. Tapos, yung hinga ko, gumaganon. Kasama talaga yung ulo. Tapos, sobrang taas na ng kasi hapong-hapon na talaga ako nun. Tapos, ayun, doon pa kami nakahanap sa 6th floor. Di binalikan niya ako. Makyat kami. Pagdating namin doon, pinakita ko yung lab ko. Tapos, ang sabi ni Doc, pinaulit niya lahat ng labs ko. Gusto niya sa high precision. Kasi yung pinuntahan namin parang, alam mo yun, simple lang na clinic. Ganon. So, pinaulit ni Doc yung labs ko. Tapos, ang sabi ni Doc, sinabi ko kasi kay Doc lahat ng nararamdaman ko. Ang sabi ni Doc, magpa-ER ka na para yung gamot ia-IV. Ia-IV na sa'yo para umeffect. Kasi ganun din, isusuka mo din. Bago pa kami makarating kay Doc, sabi ko sa partner ko, pag sinabi ni Doc na i-admit ako, magpapa-admit na ako. Sabi ko yon. Pero nung nandun na kami sa room, pagkasabi ni Doc na ER na ako, nagtinginan kami ng partner ko. Partner ko, pinapag-go na ako. Pero ako, bigla akong nag-alangan. Biglang nabago yung isip ko. Hindi kami nagsalita, hindi ako sumagot. Kasi, hindi naman ako nagpapa-check up eh. First time ko lang nagpa-check up noon. Hindi rin naman na ER. So, hindi ko alam kung magkano yung mga gastusan dyan. Ano yung ginagawa doon. So, natakot ako, kaya hindi ako sumagot. So, sabi ni Doc, sige, ganito na lang. Naintindihan ko naman kasi yung gastusin. Resetahan na lang muna kita, baka umepekto sa'yo. Sabi niya, kapag masama na yung pakiramdam mo, feeling mo hindi mo na talaga kaya, magpa-ER ka na. Yun yung sabi ni Doc. E di, nung time na yon, that was Thursday. Thursday yon. So, dumaan yung Friday, Saturday, and Sunday. Hindi pa ako nagpapa-ER niyan, pero medyo nangihina na talaga ako noon. So, nung Sunday, nagawa pa naming magsimba sa Quiapo Church. Diba? Ang layo, ako taga Cavite. Hindi naman kami nakakommute, kaya okay lang. So, alam niyo, hindi ko alam baka ako lang to ha. Alam mo yung alam mong papunta ka sa simbahan, di ba may masamang pakiramdam ka? Masama pakiramdam mo. Tapos, alam mo na papunta ka sa simbahan. Nung araw na yon, nawawala yung nawawala yung sama ng pakiramdam mo. Kahit wala ka pa sa loob ng simbahan. Basta papunta kang simbahan, nagiging okay yung pakiramdam mo. Gumagaan siya. Ganon. Di ko alam kung ganun sa inyo. Paki-comment naman kung ganon din kayo. Nung nandun na kami sa Quiapo Church, parang wala lang. Parang sobrang okay ako. Ganyan. Di ba ang layo ng nung pahalik kay Nazareno? Pumunta pa ako doon. Pumunta kami doon para humalik kay Nazareno. Ang layo ng nilalakad. Pero hindi ako hiningal. Hindi talaga ako hiningal. Tapos,
Yung pabalik na kami sa upuan namin, sakto magi-start na yung misa. Ang galing talaga ng timing. Hindi ako hiningal nun, hindi ako napagod, ganyan. Tapos, after ng misa, dun na nakakaramdam na, biglang parang bumagsak yung katawan ko. Parang biglang bumagsak yung katawan ko. Kumain pa kami nun sa Jollibee. Nagtanghalian pa kami kasi alanganing oras na. Pero yung pagkain ko, halos hindi ko nakain. Kasi sinuka ko lang din siya. Pauwi na kami, habang nasa sasakyan, iba na yung pakiramdam ko, nakasandal na lang ako na ganun. Kasi nangihina na ako. Sumuka ako. Tapos, parang nahihilo na ako ganyan. Pagdating sa bahay, umupo ako sa gilid ng kama. Ganun ako ng ganun ng kamay ko. Ganun ako. Sabi ko, yung partner ko nasa CR, nagsha-shower. Ako lang mag-isa, ganun ako ng ganun. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko. Parang gusto kong umiyak. Noon na, basta hindi ko talaga alam kung ano yung nararamdaman ko noon. Basta kakaiba. Parang natataranta ako, kinakabahan ako, parang gusto kong umiyak. Basta ganun ako ng ganun ng kamay ko. Hindi pa ako pwedeng humiga kasi syempre galing biyahe, di ba? Basta ganun lang ako ng ganun. Tapos, after ng mga ilang minutes, tapos na rin yung partner ko, humiga na ako. Kasi sabi ko baka kulang lang ako sa pahinga, sa isip ko. Di paghiga ko, nakahiga akong ganun, straight. Tapos gumaganon ako. Ganun ako ng ganun ng kamay ko. Alam mo yung parang mawawala na ako sa sarili ko. Pero nilalabanan ko lang. Ganun yung feeling ko, parang mawawala na ako sa sarili ko noon. Kasi di ko na maintindihan eh. Ganun ako ng ganun. Tapos parang gusto kong umiyak. Gumaganon ako. Tapos, paghiga ko, etong dila ko gumanto. Gumanon. Tapos tumayo ako. Sabi ko sa partner ko, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Sabi ko, gumaganon ako, nilalabanan ko yung isip ko eh. Kasi feeling ko talaga mawawala na ako sa sarili ko. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ganyan ako. Tapos sabi ko sa partner ko, magpa-ER na kaya ako. Sabi ko, sige magpa-ER na ako. Tapos yun, kinontak niya yung father ko. Hindi kami, magkaiba kami ng bahay ng mga magulang ko, tsaka ng partner ko. Kinontak niya yung father ko. Doon na, magpapa-ER na ako. Nung time na yun, kakramps yung dito ko, ito ko, magkabilaan. Ito, alam mo yung parang yung ribs ko. Yung ribs ko parang gaganon na, para siyang bibigay, parang maggaganon. Tapos sobrang cramps din ng dito ko, tsaka yung mga binti ko, tsaka paa ko. Diba yung paa, ganyan. Ganyan yung paa. Para siyang gaganon, para siyang mababali. Na ganun siya. Sobrang cramps na cramps yung katawan ko talaga that time. Tapos, motor yung ano namin, sinakyan namin, kasi sobrang lapit lang namin dun sa ospital. Nung sasampa ako sa motor, pag ganun ko, nag-cramps yung dito ko. Sabi ko, Sabi ko, hindi ko kaya. Tapos, tinry namin yung upo na, yung pambabae na pag nakapalda. Yung upong ganun yun. Doon kami nakarating sa ospital. Diba, Thursday, Wednesday ako nagpa-laboratory. Unang-una kong laboratory. Thursday, lumabas yung resulta. 900 plus yung creatinine ko. Nung Sunday, galing kaming Quiapo Church. Nagpa-ER na ako pag uwi. Tapos, sa high precision, nakikita kasi online yung resulta ng laboratory mo. So, para hindi na ako i-laboratory ulit ng ospital, kasi nakailang laboratory na ako, triple na yung magagastos pag ganun. Tinry ko i-check sa high precision na website kung meron na akong laboratory result. So, fortunately, meron naman. Ang creatinine ko nun ay 1,300. So, imagine, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, in just 4 days, from 900, tumaas ng 1,300. Anong na-ER ako, hindi ko alam kung ano yung dialysis. Hindi ko talaga alam. Nung pinapapirma ng nurse, sabi niya, pirma ka
pirma ka po, parang ano yun eh, authorization na pumapayag akong mag-dialysis. Tinanong, sabi ko, ha? Ida-dialysis po ako? Hindi ko rin alam bakit ko tinanong, hindi ko naman alam kung ano yung dialysis. So, pumirma na ako. So, yun yung kwento ng unang-una kong dialysis. So, yun, masyado nang mahaba yung video na to. Sa next video na lang yung first month naman ng pagdadialysis ko. Please share this video and thank you for watching. Peace.